Okay, magandang umaga po muli sa ating lahat. Maraming salamat sa Sunday News Forum sa pag-imbita po muli sa Department of Social Welfare and Development upang makapagbigay tayo ng latest na information hinggil po sa mga programs and services na ipinapatupad ng aming pong ahensya. Nais po nating ipahatid na ang Walang Gutom o Food Stamp Program ng DSWD batay po doon sa inilabas na pag-aaral ng SWS, bumaba po yung bilang ng bumaba ang percentage ng hunger incidents na nararanasan noong mga 300,000 household beneficiaries na kasama po sa programa. Yung pag-aaral na isinagawa ng SWS from October to December last year, pinakita na mula po sa 48.7% in October, bumaba po ang hunger incidents by 4.1% noong pong Disyembre. Ito po ay patunay na ang Walang Gutom program ng DSWD ay nakakatulong para tugunan yung problema ng kagutuman na nararanasan po ng ating mga kababayan. At dahil nga po dyan sa pag-aaral na yan, DSWD is now looking at further expanding this program to include additional 300,000 households by the end of this year or by early next year, and then another 150,000 by 2027 para makumpleto po natin at ma-serve yung 750,000 households identified as food poor under the listahanan of the DSWD. So that's one of the good news that we wish to share with you. And aside from that, of course, ay gusto rin po nating i-mention yung pong case noong si Rose na natagpuan po natin. This is the woman who emerged from that canal in one of the streets in Makati na natuntun nga po ng DSWD na reach out po natin under the Pag-abot program. The Pag-abot program provides comprehensive and a package of services, social services to individuals and families in street situations. So we were able to assist Rose, and in fact, nabigyan po natin siya ng hope, ng pag-asa na magkaroon ng bagong buhay. Sa pamamagitan po ng pagbibigay ng tulong, livelihood assistance, we were able to restore her dignity, na hindi na po siya pandidirihan ng ilan, that she will be treated fairly and equally by all of us. Mabibigyan po siya ng bagong pag-asa dahil po sa Pag-abot program ng DSWD. I think I'd like to end with that. Sige, ma'am. Thank you very much. Unay ko po ang tanong dun sa ang babaeng iniluwa ng Imbornal. Ma'am, binigyan siya ng 80,000 na tulong. Ano po ang estado ng kanyang kaisipan? May pangamba yung ilan na baka merong konting problema na dapat mental health problem kasi parang it goes against the human instinct of survival na sa Imbornal katitira. Pakikwento nga po, paano siya pumasok sa Imbornal? Kasi ang nakita lang po namin, lumabas siya ng Imbornal eh. Okay. Nung pong na-reach out natin, nung lumabas po yung photo ni Rose sa social media, ang instruction po ni Secretary Rex Gatchalian sa ating Pag-abot team is to locate her. Alam niyo po, ang utos ng Pangulo sa DSWD ay dapat maproteksyonan yung mga tao sa lansangan. Dapat hindi po sila nakatira sa mga kalsada because there are various risks. Marami pong kapahamakan na maaring maidulot yung pananatili sa lansangan, lalo na to the vulnerable sectors. Sa pagsunod po natin sa utos na yan ng ating pong Pangulo, DSWD implemented the Pag-abot program. Again, the Pag-abot program aims to provide a comprehensive package of social welfare services to families and individuals in street situations. So nung nahanapan po ng Pag-abot team si Rose, dinala po sa processing center sa Pasay. Oh, by the way, the processing center in Pasay is a former Pogo hub. Ginagamit na po natin siya para doon natin i-serve, tulungan yung mga kababayan natin na reach out natin. So when our social workers were talking to Rose, ang kwento po niya, nangangalakal siya.
kumukuha siya ng mga plastic bottles at tinatanggal yung plastic label using a blade. And that blade fell doon sa kanal. So she had to go down to retrieve it. Kasi po, napaka-precious noong pong tool na yon. Mahalaga yun sa kanya dahil gamit niya yon sa pangangalakal. Instead of buying another na medyo mahirap sa kanya, di ba? Bumaba na lang po siya para kunin po iyon. Ang kwento niya sa amin, paano naman pong may titira doon? Masikip yun. Exactly. In fact, hirap nga daw po siya na pumasok. So when she came out, or when she emerged from that canal, nagulat na lamang po siya. Marami daw pong tao and kinukuhanan siya ng litrato. So tumakbo siya at nagtago. We learned that Rose was reached out, or the Pag-abot team attempted to reach out May 13 of this year. Reach out to her May 13 of this year. Unfortunately, hindi po siya sumama sa Pag-abot team. Kasi sabi po niya sa amin, natatakot sila sa mga naka-uniforme. Baka daw mabagan siya. Baka daw makulong sila. So nung nakita niya gano'n, na marami ng tao, tumakbo siya at nagtago nga. So, ganun po yung kwento ni Rose. At dahil nga po dyan, inassess ng mga social workers natin ano yung pwedeng may bigay na tulong. Case to case kasi yan, hindi yan 80,000 to all. Depende po yan doon sa pangangailangan nila based on the assessment of our social workers. Meron po kasi mga families and individuals in street situations na gusto pong umuwi sa kanilang mga probinsya. If that is the requested assistance, tutulungan natin makauwi. Pero pag nakauwi, bibigyan din natin sila ng tulong either makapaghanap ng trabaho, magkaroon ng munting negosyo, para hindi na po sila bumalik sa Kamaynilaan at dito magstay sa mga lansangan. And of course, in doing that, we work with various offices of the government, including the local government units. Now, in the case of Rose, ang kwento niya sa amin, nangangalakal siya araw-araw, she earns 300 pesos doing that, and yung partner niya, 200 pesos po yung ina-earn bilang barker ng jeepney, dyan po sa May Makati. So 500 pesos daily, pinaghihirapan po nila yan. And ngayon, based on the assessment of the social worker, nakita nila na kaya pala niya na mabuhay, kaya rin pala lang mag-budget, kaya nila naman palang i-manage yung kanilang munting resources. Willing naman siya, based on the assessment, willing siya na maturuan, willing siya na mabigyan o ma-enhance yung kanyang kapasidad, mabigyan ng karagdagang impormasyon. And nung tinanong siya kung ano ba ang gusto niya, sabi niya, sana makapagbenta rin ako, may sari-sari store. So, sige, we will provide livelihood assistance kasi bahagi naman po iyan noong package of services na ipino-provide under the Pag-abot program. So ma'am, thank you po doon sa kwento ng babaeng ito. So nakita natin na nothing spectacular pala naman sa kanyang mga sakripisyo. Maski po naman dito, marami. Di pa naman kayo kumakain, Pag nasa siya, nagse-cellphone. Pag nahulog yung cellphone sa inidoro, dinadampot din naman, Di ba? Comparable sa pagpunta doon sa imbornal para i-retrieve yung bagay na mahalaga sa kanya. So ma'am, tanong ko lang po, may nabanggit kayo na takot sa naka-uniforme. Yung mga batang reporter dito, yan ang kadalasan ko nang nakikita Hinuhuli ng pulis yung mga taong walang ginagawa, nakatambay. Ang kaso, bagansya. Ano ho bang stand ng DSWD sa bagansya? Kasi of course, ang lecture sa amin ng matatandang nasa media, yung bagansya ay ipinatupad ng mga Amerikano. Nung panahon ng Amerikano sa Pilipinas, para wala daw tambay. Apparently, yan ginagamit na instrumento ng mga pulis. Kung minsan, pagka medyo maiksi ang damit ng babaeng nakatindig sa Quezon Avenue, hinuhuli ng bagansya para may dilihensya. Sabi ng iba, ano ang stand po ninyo dyan? Ito nakita niyo sa mahirap na tao, takot sa ka-uniforme. Under the DSWD Pag-abot program, we employ or use a rights-based approach. In fact, we work with the Commission on Human Rights para po sa pagbuo. We work with the Commission on Human Rights para sa pagbuo po ng guidelines for the Pag-abot program.
sabi ko nga, we use a rights-based approach. Hindi po namin pinipilit yung mga families, individuals in street situations. Hindi po namin sila dinadampot. Bagkus, yung mga social workers namin ay kinakausap sila, kinukumbinse na may mga programa at serbisyo ang ating pong pamahalaan na maaari po nilang ma-avail or ma-access kung sasama po sila sa atin. Ine-explain din po ng ating mga social workers ano yung mga iba't ibang risks na maaari pong maidulot ng pananatili nga nila sa lansangan. And kapag hindi po sumama yung pong family or individual in street situation sa DSWD, babalikan po namin sila. Hindi po nangangahulugan na pag ayaw nilang sumama, idadamputin namin or iiwanan na. No. The intent of the Pag-abot program is to reach out to them so that they will trust the government and they will access the services that we are offering. Ma'am, dun sa mga nag-post ng kanyang larawan na ang babaeng inilawan ng Imbornal, ang babaeng nakatira sa Imbornal, kayo sa DSWD, hindi bang dapat ng intervention yung mga ganong kuha ng litrato na walang context? Hindi ba nawalan ng dignidad itong Rose na ito? May dignidad siya, nagtatrabaho siya eh. Yung asawa niya nagtatrabaho, masipag siya, batay doon sa kanyang kakayahan at kaalaman. And yet, yung mga content creator, ipinost dun sa kanilang social media account na ito'y parang kawawang-kawawa na kung minsan ang tingin na may topak. Eh baka ho kailangan ng social intervention, na mental intervention yung mga nag-post nito. Actually, ito nga po ay panawagan natin sa ating pong mga kababayan na nakakakita ng mga families and individuals in street situations to please help the government, help the DSWD by reporting to us directly kung meron po kayong mga nakikita so that the Pag-abot team of the agency ay makapag-reach out po sa kanila and immediately, well, of course, hindi immediately kasi sabi nga natin, kinukumbinsi natin sila, in the process, ay makumbinsi nga natin sila at mailayo mula sa mga lansangan. Yun po ang pakausap ng DSWD. Tulungan niyo po kami. Because, sabi ko nga, let's give hope. Let's give a promise of a better life for these individuals because they deserve it. Ma'am, I understand that yung Walang Gutom 2027 program was part of the government's family income expenditure survey that was done in 2021. And in that survey, the Philippine Statistics Authority Commission identified about more than a million families considered to be food poor. You're saying now, ma'am, that at present you only catered to 300,000 or will it be, yung total ba, will it be catered by the DSWD? Yeah. Noong pong lumabas yung preliminary results noong 2023 Family Income and Expenditure Survey, approximately 742,000 Filipino families are classified as food poor. Prior to 2023, ang gamit po kasi natin ay 2019 FIES. And at that time, meron din tayong listahanan 3. Lumabas din yung ating listahanan 3. But nung lumabas nga po yung 2023 FIES, we had to recalibrate our targets. Kaya ang target na po for Walang Gutom is 750,000. Inano po namin yun, renowned off siya to 750,000 households para ma-ensure natin yung more accurate and needs-based intervention. Now, if you could recall, we started with a pilot implementation of the Walang Gutom in 2023. And when it was institutionalized by virtue of an executive order issued by the Palace in 2024, we expanded it and covered 300,000 households. I mean to say 150,000. And then nag-expand tayo, nag-include ng another 150,000 households. So currently, 300,000 households na po yung sinaserve natin. As I've mentioned earlier, we intend to enroll additional 300,000 households this year or early next year para 600 na, and then by 2027 we add another, or 2026 we add another 150,000 para ma-serve natin lahat itong 750,000 households na target po natin. When you talk of listahan, are you talking about yung national household targeting system? Meaning sa lahat ho ba ng programa
that has something to do with ayuda being implemented by the DSWD. Ito lang ba yung listahan na pinanggagalingan ng mga beneficiary natin? Yes, currently po, ang standardized targeting system ay ang National Household Targeting System for Poverty Reduction or popularly known as listahanan of the DSWD. So yan po yung reference natin sa pag-identify ng mga beneficiaries for various social protection programs. Now, kapag lumabas na po yung community-based monitoring system, yung CBMS, yun na po yung gagamitin natin later on, no? Yung litrato nung si Rose lumalabas sa Imbornal, hindi pa malaking black eye for the BBM administration at gagamitin ng mga political opponents ng administration na po-point out nila na walang ginagawa masyado ang pamahalaan para sa mga mahihirap. How do you think the government should respond to this? Alam niyo po, we recognize na merong mga families and individuals in street situation. At ayaw nga po natin yan. In fact, ayaw nga po yun ni Pangulong Marcos Jr. Kaya nga po ang kautusan niya sa DSWD is dapat proteksyonan natin itong mga families and individuals in street situation. Alisin natin sila sa mga lansangan at bigyan ng mas maayos na pamumuhay. Kaya nga po nagkaroon tayo ng Pag-abot program, which is another flagship program of the Marcos Jr. administration. No, in fact, when we started with this, up until now, more than 10,000 families and individuals in street situations ang na-profile na po ng DSWD. More than 5,000 of that ay na-reach out na po natin. Pag sinabing na-reach out, nakuha na po natin mula sa lansangan, nadala sa processing center, nabigyan ng nararapat na tulong hanggang sa ma-reintegrate na po sila sa kanilang mga communities. But for some na wala pong mga pamilya na babalikan, dinala natin sa ating mga centers and residential care facilities at doon na po nagpapatuloy yung ating intervention sa kanila. Again, we recognize the problem, but what is important here is that we're doing something to address the problem. Itong babaeng ito at saka yung kanyang partner, is it true na hindi pala ito naging beneficiary ever ng ayuda program ng pamahalaan? Namumuhay sila ng patas. Namumuhay sila ng ayos sa kanilang kakayahan. Hindi ba parang to some extent, nung research ko yung ilang bahagi ng kanilang kwento ng buhay, mas maano pa to, mas marangal pa to kaysa sa maraming ang inaabangan ay puro ayuda ng gobyerno. Okay, noong pong pre-profile nga natin, let me explain lang po. Kasi kapag po families and individuals in street situation, hindi po sila usually naabot noong ating enumeration, lalo na doon sa National Household Targeting System for Poverty Reduction kasi wala nga po silang permanenteng address. Kaya most likely, hindi po sila napasama sa mga social protection programs ng ating pong pamahalaan. Isa pong halimbawa dyan ay yung Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Kasi nga po yung 4Ps, ang ginagamit niyang basehan sa pagtukoy ng mga benepisyaryo ay yung listahanan. So hindi po siya na-survey, so hindi po siya mapapabilang. Pangalawa po, wala naman po siyang anak na ang edad ay 18 years old pababa. So talagang hindi po siya qualified for the 4Ps program. Now, sabi ko nga kanina, palipat-lipat sila ng lugar kaya most likely hindi nga nakakatanggap ng tulong mula sa ating pong pamahalaan. Kaya nga po nung na-reach out natin siya, nagulat siya na meron palang mga tulong na ipinapaabot ang ating pamahalaan. And ito yung nakakatuwa. No? Kasi personally, nakausap namin si Rose at ito yung nakakatuwa na nalaman niya na meron pong gobyerno at yung gobyerno po ay may nagbibigay ng pag-asa sa kanya para magkaroon ng bagong buhay. Hindi rin siya rehistrado, hindi rin na-areglo ng eleksyon. Actually nga po, idagdag ko rin lang. Alam mo ang kagandahan ng na-reach out natin siya, nakuha natin yung kanyang impormasyon, na-issuehan natin siya ng pag-abot ID. And sa atin po,
yung pagkakaroon ng ID, that speaks of giving dignity to that individual. So, nakakatuwa po. Diba? Nakakatuwa po na nakita mo ang isang individual na natutuwa at nabigyan nga ng bagong buhay. Ma'am, marami-rami na rin pong programa, yung kagawaran, na may kinalaman dito sa pagbibigay ng tulong, ng ayuda sa ating mga naghihirap na mga mamamayan. Siyempre, pinatingkad dyan, umpisa nung sa 4Ps, tapos nagsunod-sunod na. Meron ba tayong datos, ma'am? Yung mga naging beneficiary nito, may nakagraduate ba? I mean, umaldo ba ang kanilang buhay? Ano ba ang naging pag-aaral ng kagawaran hinggil doon sa mga beneficiary? Yes. Thank you very much sa katanungan na yan. Ako po, nag-umpisa sa DSWD bilang field worker ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. I don't know if nabanggit ko na to dito dati. No? That was in 2010. Sa mga bundok po ng Cordillera ay napupuntahan po natin yung mga liblib na lugar, mga mahihirap na mga pamilya. Habang nag-progress po, as the program progressed, nakita po natin yung improvement in the level of well-being of our 4Ps beneficiaries. More than 700,000 households have exited the program because nag-improve yung kanilang level of well-being from survival to now self-sufficient. And ngayon po, we're starting to reap yung pong efforts natin sa pagpapatupad ng programa. Nakikita po natin ang daming top-notchers sa mga iba't ibang licensure and examinations. At ito pong mga nag-ace ng mga licensure examinations nito ay anak po ng mga 4Ps beneficiaries. Nakakatuwa pong makita yon. Kasi sa 4Ps, sabi nila parang wala naman, parang sabi nila dole out. Kasi pamumuhunan po yan sa edukasyon at kalusugan. You do not see the immediate impact. Hintayin po nating makapagtapos yung mga mag-aaral, yung mga bata na kung saan tayo ay namuhunan sa kanila. So yun po yung datos po ng DSWD. More than 2 million have exited. Well, I'll have to check on my data. Pero magkakaiba yung rason kung ba't sila nag-exit. Meron pong nag-exit because of natural attrition. Ibig sabihin, wala na po silang anak, 18 years old pa ba? Meron pong mga nag-exit ng programa dahil nag-voluntarily exit. But we would like to highlight ito pong more than 700,000 households na nag-improve yung kanilang level of well-being. Malaking bahagi po ng malawak na kagutom at kahirapan, yung overpopulation. At ito ay bahagi sa maraming pag-aaral na ginagawa lalo na sa mga developing countries kagaya ng Pilipinas. Sa sitwasyon po natin, by 2025, lumalabas na ang projection, magkakaroon tayo ng 116 million na mga mamamayang Pilipino. By 2055, aabutin ang ating populasyon roughly 138 million. Ano pong paghahanda na ginagawa ng kagawaran? Kasi alam naman natin, yung mga ganitong mga ayuda ay mga stopgap measure lamang po para ibsan yung kagutom at pagdarahop ng mga mamamayan. In the long run po, ano po yung mas komprehensibo na maaaring intervention na ipatupad ng DSWD? I'd like to begin by saying DSWD has a first name. First is social welfare and its last name is development. Sa social welfare, dun po pumapasok yung mga nabanggit nyo, yung mga ayuda, mga stopgap measure, mga social assistance that we provide to our clients kapag may mga sudden shocks or emergencies that affect yung kanila pong pamumuhay. But remember, there's development na last name. Dito po pumapasok yung mga programa that provides sustainable solutions to most of the issues affecting the poor, the vulnerable, and the marginalized. And sa pamamagitan po ng mga programa na yan, halimbawa yung Pantawid Pamilyang Pilipino Program, yung Sustainable Livelihood Program, Kalahi Seeds, yung din pong Walang Gutom Program, Tarabasa, and all other programs that aim to capacitate our beneficiaries so that eventually sila na rin yung makapag-fish for their own, kumbaga, ay makakatulong yon sa pagpapabuti ng kalagayan po ng ating pong mga bansa. So kung dumami man po yung bilang ng mga dumami man po ang populasyon sa ating bansa, ay hindi naman din po dumami yung bilang ng mga mahihirap po sa ating bansa. Yun po yung ating pong layunin.
Last na lang, sir. Doon po sa listahanan, medyo bias lang ho ako dito. Pardon me, ma'am. Doon sa listahanan po, alam naman natin na masusi yung naging proseso, yung paraan kung paano kayo umabot doon sa ganitong listahan. But over and above, doon sa mga dole-out, sa mga ayuda na ibinibigay ng national government through DSWD and other agencies for that matter, nagbibigay din ng mga ayuda at pagtulong yung lokal na pamahalaan. At dito po nagkakaroon ng problema. Sapagkat alam naman natin, sa katotohanan, karamihan naman po dito medyo may halong politika. Hindi po ba pwedeng sa pamamagitan ng DSWD, yung listahan sana ng mga ipinamimigay sa baba ng mga lokal na pamahalaan, manggaling na rin doon sa National Household Targeting System para naman po makasiguro na talagang yung mga nangangailangan ng mapagbigyan. Meron bang effort na ganun on your part, ma'am, sa agency? Yeah, meron po. Actually, no, sa mga ibang program, sa most of the programs of the DSWD naman, while we use yung pong standardized targeting system, we still work with the various local government units. Kasi nire-recognize po natin na merong mga exclusion errors. May mga pamilya po na hindi napasama sa listahanan. So, tayo, ugnayan with the local government units, especially during disasters. Kasi pag magbibigay tayo ng mga food packs, non-food items, and emergency cash transfers, may mga disaster affected that are not also included in the list. So, ang mahalaga dito ay nakikipag-ugnayan ang DSWD with the local government units. And there's a process of validation. Our field or personnel go to the areas and vina-validate isa-isa kung yung po bang nasa listahan ay una, included in our targeting system. Kung wala, kinakailangan mapatunayan na sila ay eligible na makatanggap ng tulong for whatever assistance that may be.